I am the moonlight that breaks through the darkness. Ang banayad at marupok na lahi ni Mia ay nakaranas ng matinding dalamhati at pagdurusa sa buong mahabang kasaysayan ng Land of Dawn bago patuluyang nanirahan sa Azria Woodlands. Kaya ating alamin ang kanyang naging buhay sa lugar na tinatawag na Land of Hope sa Land of Dawn. Ang mga elves ay nabubuhay ng napakatagal ngunit hindi sila nagtataglay ng immortal na katawan. Si Mia ay ipinanganak sa Lunar Temple sa panahon ng pagtatapos ng alitan. Nasaksihan niya ang hindi mailarawang mga trahedya na sinapit ng kanyang mga kalahi sa walang katapusang digmaan. Sila ay may sinusunod na paniniwala at pananampalataya sa Moon Goddess na nagbibigay sa kanila ng kaligtasan. Pagkatapos ay personal na naranasan ni Mia ang ikalawang digmaang kontinental laban sa mga tao. At nasaksihan din niya ang ibang mga kalahi na sumapailalim sa kadiliman at tuluyan ng naging Dark Elves matapos dungisan ng katiwalian ng mga abis ang kailaliman ng Shadow Swamp. Nais ni Mia na magkaroon ng tahimik na buhay matapos masira ang kapalaran ng kanyang mga kalahi sa digmaan na nagbigay ng matinding galos sa kanila. At natupad ang kanyang hiling nang ginamit ng Moon Goddess ang lahat ng kanyang lakas para itayo ang Lunar Aegis na nagprotekta sa mga elves ng Azria Woodlands. At pinahintulutan sila upang umunlad sa ilalim ng proteksyon ng Lunar Aegis. Pagkatapos nito, ang Moon Goddess ay pumasok sa isang malalim na pagkatulog at si Mia ay naging miyembro ng priesthood. Sa loob ng libu-libong taon ay naglingkod siya sa Lunar Temple ng may ganap na kabanalan. Nagdarasal para sa muling paggising ng Moon Goddess na balang araw ay maprotektahan sila sa mga sakuna at kaguluhan magpakailanman. Gayunpaman ang panahong ito sa kanyang buhay ay nakatakdang magwakas. Sa patuloy na paglawak ng abis at ng mga demonyo ay muling binalot ng hamog ng digmaan ang Land of Dawn. Nang ang mga tao at ang Abyssal Demon ay nahulog sa isang pagkapatas ay lumitaw ang alitan sa pagitan ng mga elves tungkol sa kanilang mga saloobin sa mga digmaang naganap. At nadama ni Estes na ang mga abis ay magdadala ng kapahamakan sa buong kontinente at ang mga elves ay dapat gumawa ng aksyon at paraan upang puksain ang mga demonyo. Ngunit maraming mga elves ang naniniwala na ang kanilang mga kalahi ay nagdusa na ng sapat at hindi na dapat muling masangkot pa sa digmaan. Sa halip ay manirahan na lang ng ligtas sa loob ng Azria Woodlands sa ilalim ng proteksyon ng Moon Goddess sa itinayong Lunar Aegis. Ang hindi lang maintindihan ni Estes ay ang kanyang kapatid na si Mia na nasa kabaligtaran ng panloob na salungatan na ito. Sa kabila ng kanyang pagnanais para sa kapayapaan ay naalala pa rin ni Mia ang huling utos ng Moon Goddess na protektahan ang sarili niyang mga kalahi kahit anuman ang mangyari. Kaya naman ayaw na ni Mia na makakita pa ng mga elves na nagsasakripisyo ng buhay sa ngalan ng katwiran. Sa huli ay pinili ng karamihan sa mga elves na ipagtanggol ang Azria Woodlands ngunit wala silang ideya na nagdudulot sila ng panibagong sakuna. May kapasidad ang Lunar Aegis na pigilan ang pagkalat ng katiwalian sa kanilang nasasakupan ngunit hindi nito napigilan ang hukbo ng demonyo. Ang hukbo ng mga demonyo ay umiwas sa hindi madaan ng mga bundok ng Lantes upang salakayin ang Monian Empire. Sa halip ay pinili nilang dumaan sa Shadow Swamp upang salakayin ang Monian Plains mula sa Moonlit Forest. Sa kabila ng mahigpit at matinding paghahanda ng mga elves sa harap ng sorpresang pagsalakay ng hukbo ng demonyo ay lumusob ang mga abis sa Moonlit Forest. At ang hari ng apoy na demonyo na si Tamas ay sinunog ang Tree of Life na tahanan ng maraming elves at nagdulot ng matinding kaguluhan sa kakahuyan. Sinisi ni Mia ang kanyang sarili sa trahedya. Nais niyang protektahan ang kanyang mga kalahi sa pamamagitan ng pag-iwas sa digmaan ngunit ang kanyang hindi pagkilos ay nagresulta sa isang mas malaking sakripisyo. Kaya naman nagdasal si Mia araw at gabi sa Lunar Temple at umaasa na ang dakilang Moon Goddess ay mabibigyan siya ng liwanag at gabay. Upang maprotektahan niya ang mga elves at aakayin siya sa mahirap na landas sa hinaharap. Gayunpaman ay hindi ibinigay ng natutulog na Moon Goddess kay Mia ang paliwanag na hinahangad niya. At ang liwanag ng Moonlit Forest ay lumalabo sa araw. Nagsimulang manghina si Estes at ang ilan pang mga elves dahil ito ay resulta sa humihinang enerhiya ng buwan. Sa di kalayuan naman ay ang mga orc at demonyo na pinamumunuan ni Tamas ay nagtipon sa Storm Eye Wastelands. At sa pagkakataong ito ay hindi ang Monian Empire ang target nila kundi ang Moonlit Forest mismo. Dahil natutulog pa ang dakilang Moon Goddess at humihina na ang lakas ni Estes ay wala ng pagpipilian si Mia. Handa man siya o hindi ay kailangan niya talagang harapin ang digmaan. Napilitan siyang balikatin o pasanin ang mga tungkulin ng Priestess of the Moon at pamunuan ang kanyang mga kalahi na ipagtanggol ang kanilang tinubuang bayan. Nang marinig ang tunog ng mga orc war drum na papalapit ay nagpatunog din ang mga sundalo ng Moonlit Forest ng isang busina gamit ang mga horn na hindi pa naririnig sa loob ng libu-libong taon. Si Mia na pinasan ang tungkulin bilang Priestess of the Moon ay kinuha ang kanyang silver bow at sumama sa kanyang mga kalahing elves upang lumaban sa liwanag ng buwan.
Great Moon Goddess, if war should come to this land, sacrifice cannot be avoided. Please give me the strength, courage, and faith to protect my people and our homeland. Elves won't give in, no matter how much more suffering we'll go through.